Yan. Magandang gabi sa bawat isa. Yan, muli, we are so blessed, no, sapagkat tayo po ngayon ay narito na may kalakasan. Amen po ba? Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay mo, sabi mo sa katabi mo. Ayun. Meron bang panahon o oras o araw na hindi naging mabuti ang Diyos sa'yo? Wala, di ba? Bagaman tayo po ay may mga kapalpakan, may mga pagsuway, and yet, no, naroon pa rin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. And this is one of our, sabi natin, way, no, to give Him thanks, no, sa kabutihan na kanyang ginagawa sa ating buhay. And I believe there will be more good things na magaganap sa ating buhay. Sino naniniwala doon, marami pang bagay na mabuti gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Sige nga, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. And I believe today, kayo po ay handa na para sa mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So hindi ko na siguro papatagalin kasi nagmamadali na yung ating excited na siya to share the message of God. Amen. So palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni Brother JP. Good evening po sa bawat isa na po. Hindi ko alam kung makakapag message pa kasi sobrang tindi ng Panginoon Kanina lang pinag-usapan namin ni Brother Edwin sa biyahe. Sabi ko kahit gaano kalaki, gaano katapang, basta umawit ka para sa Panginoon, lolo. Sabi ko nga, joyful pa lang kanina, umiiyak na ako. Grabe. Kasi yung pagpapala ng Panginoon, grabe. Sa kabila po ng kalikuan, hindi pagiging batuwid sa Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, ibubuhos pa rin niya sa'yo. Grabe. Pero sa totoo lang, excited ako eh. Kasi alam ko, pag ginamit ka ng Panginoon, dobling pagpapala yung marireceive mo na magagaling sa Kanya. Ano po? Kahit na nakakakaba. Iba po kasi yung umaawit ka sa nagsasalita ka. Naghahayag ka ng salita ng Panginoon tulad ng sinabi ni Brother Joel nung nakaraan. Iba kasi, kailangan maingat mong... Pero sa totoo lang po, dahil sa trabaho namin, sobrang igsi ng oras dahil konti lang yung pahinga namin. So, pati yung paggawa ng mensahe, mahirap. Wala nga akong dalang ballpen. Habang nagdadrive kinakausap ko si Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mensahe. Kasi, naawa din naman ako sa kapatid ko, kay Brother Roman, kasi laging pagod eh. Stress pa yan. Magiging stress pa yan pag lobas yung anak niya. Pero ang tindi ng Panginoon, no? Basta yung alam niyang anak niya na kumikilos, nagpapagamit sa kanya kailanman, hindi niya pababayaan. Amen. May mga battle na kakaharapin. Pero matapang mo nga harapin kasi alam mo may Panginoon ka sa puso. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, yun nga kanina, nagdadrive kami ni Brother Edwin. Sabi ko, kahit gaano katapang bro, kahit gaano kalagi, kahit gaano kabarumbado sa labas, basta nagpuri ka ng, umawit ka sa Espiritu at katotohanan, mararamdaman mo yung Holy Spirit. Yung sugat, yung bigat, ginagamot ng Panginoon. Ginagamot ng Holy Spirit. Ano po? So, sabi ko nga, wala akong nakaprepare na message ilang araw na. So, sabi ni Sister Karen sa akin, may message ka na. Wala pa. Oh, sabi niya, sabi mo sa akin, para ako na lang, sasapuin niya sana. O sabi ko, hindi. Nagpapalit nga ako mag-song leader. Itong Tuesday, dapat ako yung buti na lang, sinapo ko ni Sister Jessica. So, kagabi, pag-uwi, galing ng visitation, nagbasa na ako. Actually, binigyan na ni Lord nung isang araw pa, kaso ini-ignore ko. Hindi ko masyadong nahaharap kasi nga, yung oras po namin, kukunti lang yung pahinga. Po, kasi pagkatid ko sa mga estudyante, dumidiretso pa ako ng shop. Pero kasi
sa panahon ngayon, hindi lang po isa, dalawa yung naapektuhan, halos lahat. Naapektuhan ng tumal. Kasi nga galing ng December, nagkagastos. Excuse. Tumumal pati yung shop. Pero praise God, yung akala kong tumal, ako lang. Mapalad pa pala ako dahil kahit paano may naiuwi ako. Dahil yung mga katabi ko nagre-reklamo na ilang araw nang di nakakapaghulog ng nakakapagbayad ng renta. Praise God ako, wala akong utang sa renta. Pati sa mga trabador ko, wala akong utang sa kanila. So nakakapag-uwi pa rin naman ako, nakakapagtabi. So, kagabi, yun na yun, no? Umiyak. Kung ikita nyo lang si JP, no? Patawa-tawa, parang kengkoy, pero iyak. Pero grabe, kasi nakaka-amiss kasi yung ginawa ni Lord sa buhay namin. Kasi lagi naman sinasabi ni Pastor, kahit na noon pa, talagang as in, hirap na hirap kami sa buhay. Alam ni paring Tingong yan, kung gano'n kasi, kababata ko yan. Pero ma-amaze ka na lang, habang umaawit ka, tapos pinabalikan mo yung ginawa ni Lord sa'yo, grabe. Diba? So, kagabi, nagbasa ako, binasa ko yung gustong ipaano sa akin ni Lord Jesus, no? Binasa ko. So, nagtatanong ako kay Sister Karen, sinasagot naman ako. So, bago po tayo magpasimula, tayo po muna yung manalangin na po. Yes, Lord God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kami po iyong pinagkatagpo-tagpo muli, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa pag-awit pa lang namin, Panginoon, nagparanas ka na sa amin, Panginoon. Lord, patawaran niyo kami sa aming kakulangan sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. At Lord, ako po gamitin niyo, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw lang, Panginoon, ang matatanyag, Panginoon. Ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Lord, na po sana ibigyan mo kami ng wisdom and understanding, Panginoon, upang aming maintindihan, Panginoon, ang nais mong ipabatid, Panginoon. Lord, at ito po sana aming magamit, Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. Sa mga pangyayari pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sabi ko kanina, mabilis lang to. Sobrang bilis lang. Kasi nga, from pag-uwi namin, siguro mga 9 o'clock, umabot lang ako 1 o'clock na madaling araw. Pero yung 1 o'clock na yun, nakatanga lang ako ganyan, no? Nakatingin lang ako sa nakatingin lang ako sa, pero ninanamnam ko yung yung salita ng Panginoon. Napakasimple lang, po. So ang magiging po natin dito. Excuse. Tataka kayo, ha? Nagsusulat pala si JP. Ito. Ang magiging pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, balik tanaw sa gawa ng Diyos. Ano po? Pero ang layo dito sa main verse na po. Kung makikita niyo po, dito sa meron kasing binigay si Lord sa akin na isang istorya sa Biblia na isang hari. Actually, isang hari na kilalang kilala sa Biblia. Excuse. Isang makapangyarihang hari ng imperyong Babylonia. Ito po ay si Haring Nebuchadnezzar. So, actually, hindi ko alam kung kailan ko na i-share. Pero about naman dito sa tatlong nilagay sa pugon. So, ito pong kwento ni Haring Nebuchadnezzar, isa siyang tanyag, makapangyarihan. So, pinayagan siya ng Panginoon na sakupin ng Jerusalem. Po. Tapos dito sa Jerusalem, pumili siya ng 4 na Israelita na magagamit niya. Dahil lang po. Ito po ay si Daniel, si Hananias, Daniel,
Ano? Oh, Daniel, Hananias, Misael, at si Azarias. Sila po yung pinili ng Babylonia para maging kasama sa sa tawag dito, mga opisyal. Naging opisyal niya yung mga yan. Ito si Haring Nebuchadnezzar, parang wala nang hahanapin sa kanya. Ito po yung makikita natin sa Book of Daniel, na isa-summarize ko na lang kasi sobrang haba po nito nung binasa ko kagabi. So, dito po din natin malalaman kung bakit san ko nakuha itong pamagat ng topic natin ngayong gabi, po. So, si Haring Nebuchadnezzar, successful siya na hari. Nakasakop siya ng iba't ibang bansa. Very successful siya. Mayaman. Matapang, syempre. Nandun na po lahat. Sa kanya na lahat. Kaso dumating yung panahon na parang nanahan na siya sa sarili niyang kakayanan. Na wala siyang kinikilalang Diyos. Actually, siya meron siya pag-uugaling pagano. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan po, no. Hindi niya kinikilalang Panginoon ng ating Diyos. So dumating yung panahon po na gumawa na siya ng sarili niyang Diyos-Diyosan. Ito po yung pinaluhod niya lahat pinagtipon-tipon niya yung tao, tapos pinaluhod niya. Itong tatlo yung hindi lumuhod, tapos inilagay niya sa pugon. So kagabi nga, nagtanong pa ako kay Sister Karen. Sabi ko, di ba 4 yung kinuha nila sa Jerusalem? Yung 4 sila, si Daniel. Di ba? 4 sila. Pero sabi ko, bakit 3 lang napunta sa pugon? Ewan ko, sabi niya gano'n sa Sister Karen, basahin mo sa Bible. Kahit anong basa mo sa Bible, wala. Eto na, sabi ko, kailangan hanapin ko to. Nagtanong ako kay Master ChatGPT. Nasa si Daniel nung nilagay sa 3 pugon. Yung 3 tao sa pugon. May sagot. Kasi tagal niya sumagot eh. Nag-loading siyang ganyan. Pero sumagot naman. Ayon daw sa mga Bible scholar, maaring pinadala daw siya sa isang misyon. Kaya wala si Daniel nung panahon na pinaload sila. Pero sabi ng Bible scholar na just in case man na nandun si Daniel, isa rin siyang nakatayo. Ano po? So, etong si Haring Nebuchadnezzar, maraming ginamit si Lord. Maraming ginamit si Lord para hindi siya maging mapagmataas. Unang-una, yung 3 nilagay niya sa pugon, doon pa lang, nagparanas ng ating Panginoon. So naniwala naman siya eh. Pero sabi ko nga kagabi kay Sister Karen, iba pala yung naniwala sa sumasampalataya. So siya, naniwala siya sa Diyos natin, pero hindi siya sumampalataya. Ano po? Upagmataas siya. So ito po yung binigay sa akin ng Lord sa verse sa gabing ito, dito po sa Mateo, chapter 23, verse 12. Napakasimple lang po. At sigurado natin ito, memorize. Ito po. Basahin po natin, no? Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. Amen. Naalala ko yung verse na to noong mga panahong inuusig ako, no? Bilang Kristiyano. Actually, sobrang init ko kay Lord. No? Sobrang init. Tapos merong nag-ano sa akin, tawag dito? Ano tawag dito? Nagpa-persecute sa akin. Meron na. Excuse. Sesya na po, sinisipon ako eh. Yan lang yung pinost ko. Ang dami niyang sinabi sa Facebook, pero sa akin lahat patungkol. Yan lang yung pinost ko. Nung nabasa niya, galit na galit siya. Pero praise God, no? Sabi nga, hindi ko alam kung sino yung nag-exhort nito na yung kahit na patawarin mo pa yung taong nanakit sa'yo. Pero si Lord, hindi niya pababayang ganun lang. Sayo mo sa gusto, paparusahan pa rin ni Lord yun.
No, kaya nakakaawa yung ano. So sa istorya po ni Nebuchadnezzar, ito po, iyaano ko na lang, i-summarize ko na lang po. Meron po akong tatlong bagay dito na natutunan, na ni-reveal si Lord sa akin na gustong i-share sa inyo. Unang-una po is yung napakasimple lang po. Kitang-kita naman po natin na po, pagpapakumbaba. Kasi dito sa istorya ni Nebuchadnezzar, masyadong siya nagmataas. Gumawa na siya ng sarili niyang Diyos-Diyosan. Kahit na nakita niya na yung kayang gawin ng Panginoon, hindi pa rin siya naniwala. Pero hindi sumuko si Lord. Ano pa rin siya, gumawa pa rin siya ng paraan para bigyan ng babala si Nebuchadnezzar. Ito yung sa pamamagitan ng panaginip. Itong panaginip na to, maraming inano si Lord dito eh. Pero si Nebuchadnezzar, ginawa niya, lahat ng mga tagapayo niya, inipon niya. Inipon niya. Tapos, tinanong niya, sabing gano'n, na kung sino makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Walang makapagpaliwanag. So sabi niya, gusto niya patayin lahat ng tagapayo niya. Gusto niyang patayin lahat. Pero narinig yun ni Daniel. Sinabi ni Daniel sa kanya na, kakusapin ko yung hari, sabi niya. Pinuntahan niya yung hari. At sinabi niya, bigyan pa siya ng ilang araw para mapaliwanag niya kung ano yung panaginip ni Nebuchadnezzar na yun. Pumayag naman si Haring Nebuchadnezzar. Ang ginawa niya, dali-dali siyang umuwi. Dali-dali siyang umuwi. Pinuntahan niya yung tatlo niyang kasama, sina Meshach. At nanalangin sila. Kay Lord sila humingi ng sign kung paano nila may explain yung ganong panaginip na yun. So madaling salita, binigay sa kanya, ni-reveal sa kanya ni Lord kung ano yung ibig sabihin ng panaginip niya na to. So dali-dali siyang pumunta sa palasyo. Papatayin na yung mga opisyal eh. Pero inawat niya, sabi niya, huwag niyong papatayin. Sabi niya kasi, kakausapin ko na yung hari, alam ko na kung ano yung meaning ng kanyang panaginip. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar yung panaginip niya. Kung ano yung reason ng panaginip niya. Doon siya natauhan. Kasi sinabi sa kanya ni Daniel na mawawasak siya, babagsak siya. Muli siyang babagsak sa kung gaano kataas yung niya tawag dito. Narating niya, babagsak siya. Hanggang sa ultimo pagkain ng hayop kakainin niya. So dumating yung panahon na ganun, na 7 years. 7 years po yata yung basta. 7 years siyang magiging ganun. Hanggang sa ma-realize niya kung sino ang Panginoon. So dumating yung araw na naghirap siya, tumubo yung, nasa labas siya, nahamugan siya. Pati yung pagtubo ng balahibo niya, naging parang ibon na eh. Tapos yung mga kuko niya, parang mga kuko na rin ng ibon. Tapos kumakain na siya ng damo. Hanggang sa dumating yung takdang panahon na tumingala siya, binalik ng Panginoon yung yung memory niya. So tumingala siya sa Panginoon. So parang na-realize niya na kahit gaano man kalaki yung binigay ng Panginoon sa iyo, na karangyaan, kalakasan, negosyo, trabaho na maganda, pinagkakita ng anuman, kayang-kayang bawiin ng Panginoon. Kung hindi ka na marunong tumingin sa na po. Kaya sabi po dito sa Santiago 4:6. Ikita po natin dito. Ayan. Ito po. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi. Ito po, dito po tayo magpo-focus. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas.
subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen po. Actually, ako, naranasan ko pa lang yan noong nakaraang araw. Kasi nung nandun ako sa shop, may dumating isa sa mga kasama ko, isang kaibigan. Lumapit sa akin. Sabi niya, Kuya Pangs, ba't iba yung sasakyan mo? Ay, hindi. Sabi niya, Kuya Pangs, sabi niya, ba't naglalakad ka kanina? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, binenta ko na kasi yung kotse, sabi ko. Totoo na. Bakit naman? Ang tumal kasi, sabi ko gano'n. Humble. Humble. Tapos sabi niya gano'n sa akin, ganun ba? Sayang naman, sabi niya. Pero bumili ako ng vape. Ano? Sabi niya ganyan. Binenta mo yung sasakyan mo, tapos bumili ka vape. Patingin nga ng vape mo. Pinakita ko yung vape ko. Ito yung vape ko. Ang yabang mo naman, sabi niya. Toyota yan eh. Sabi ko. Ayun. Hindi pala humble yung ginawa ko. Pa-humble. Ano po? So, nagmataas. Nagmataas. Ano nangyari? Yung araw na yun, walang benta. Grabe. Kaya nga sabi ni Lord, lagi tayong magpakumbaba. Kasi ayan po, malinaw naman po na sinasabi dito. Ayan, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit ang nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Napo, lagi po tayong magpakumbaba. Napo. So, isa pa po dito sa natutunan ko or ni-reveal ni Lord sa akin sa istorya ni Haring Nebuchadnezzar. Kung may pagpapakumbaba ka, ibig sabihin, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung pangalawa. Ano po. Kasi tinuruan siya ni Lord Jesus na magpakumbaba. So, nung nagpakumbaba siya, dito niya naranasang manampalataya. Ano po? Dali lang po. Tulad po na sinabi ko kanina na nung nagparana si Lord kay Nebuchadnezzar, nung siya pa'y hari, yung tatlong Israelita na nilagay sa pugon, ano po? Yung nilagay sa pugon. Naniwala siya doon, pero hindi siya sumampalataya sa ating Panginoon. Ano po? So, sa kabila po ng ating kung ikaw po ay may pagpapakumbaba, ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Dahil alam mong kalulugdong ka ng Diyos. Di po ba? Kasi nga, dito nga po kanina sa sinabi kanina, na kalulugdan ng Panginoon yung mga taong mapagpakumbaba. So kapag tayo nagpakumbaba, magkakaroon tayo ng pananampalataya para magulo na po. Kagabi naguluhan din ako dyan eh. Kung sinong iuna ko yung pananampalataya po o ano. Tapos, dali. Nawala yung verse ko dito sa ano. Hindi ko naisulat yung verse. So yun po, yung basta ilalampasan ko na lang po ito kasi nawala po yung nakasulat yung verse dito, ano po. So yun po, yung natutunan ko dito sa story ni Haring Nebuchadnezzar at ni-reveal ni Lord is yung unang-una yung pagpapakumbaba, pangalawa is yung pananampalataya, pangatlo is yung pagpapala. No po. Kasi nung nagpakumbaba na si Nebuchadnezzar at nagsimula na siyang manampalataya sa ating Panginoon, doon niya nakamit yung pagpapala. Ano po ba yung pagpapala na to? Ito po yung pagpapala na ibinalik ni Lord sa kanya, yung pagiging hari niya. Nang mas higit pa. Makikita po natin ito sa Daniel chapter 4, verse 36. Ayan po. Ayan po. Sa oras na iyon ay nanumbalik sa akin ang aking katinuan at ang aking kadakilaan at kamahalan at
kamahalan ay ibinalik sa akin para sa kalwalatian ng aking kaharian. Hinanap ako ng aking mga tagapayo at mga maharlikang tao, at ako'y muling inilagay sa aking kaharian, at higit pang kadakilaan ang nagparagdag sa akin. Dahil lang po, tingnan ko po dito sa may salin ko, ano po. Para mas maganda kasi yung, yung salin nung nabasa ko kagabi. Sa Daniel, same lang din pala. Hindi, dito sa kabila. Ito, dito sabi niya, Daniel 4:36, nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala, at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. So, pag, pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, makaka-receive ka ng pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Yun po yung ni-reveal sa akin ni Lord, no, sa gabing ito. So, bago po tayo magtapos, meron po akong isang conclusion na po. Sabi po dito na tunay nga na maraming tukso at kasalanan dito sa mundong ibabaw, na tunay ngang mahirap labanan. Na po, madalas kung ano pa yung pinag-ano natin, pinagdarasal natin na maalis sa atin. Halimbawa ako, madalas, example ko po, sa umaga pa lang magpe-pray ako, sabi ko, Lord, ilayo niyo po ako sa anumang kasalanan, alisin niyo po yung ganito ko, yung ganyan, ganito. Pero paglabas mo pa lang ng highway, mayroon na sumikit na tricycle. Bobo ka! So, wala rin. Hindi na alis. Ano po? Sabi nga, yung mga pinagpipray mo na gusto mo maalis sa pag-uugali mo o sa salungat sa ating Panginoon, no? Pero paulit-ulit pa rin nating nagagawa. Lalo na, ito yung mga yung lalo na sa mga tao na dati nating mga kasama sa masasamang gawa. Halimbawa, yung paglalasing, ganyan. Yung mga yan nakabantay sa iyo eh. Nakabantay sa kilos mo. Nakabantay kung ano yung ginagawa mo kasi para ikaw ay kanilang husgahan dahil sa nakalipas mong hindi kaaya-aya sa kalooban ng ating Diyos. Pero mas pilitin po natin ang magpakumbaba upang iyong pananampalataya sa ating Diyos ay hindi mawawala at sa kabila ng lahat ng iyong pagtitiis, asahan mo ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. At sa pagpapala ng Diyos, maliit man o malaki, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. At kung dumating naman po ang panahon na tayo iaangat niya at ibubuhos ang pagpapala sa iyo, pakaingatan po natin ito at kung maaari, ipamahagi natin sa ating mga kapatiran na nangangailangan. Dahil maaaring ginagamit tayong daluyan ng ating Panginoon, nang sa ganon, makatulong din tayo, hindi man sa tahanan ng ating Panginoon, kundi sa mga kapatiran ng mas nangangailangan sa atin. At kung darating man po yung panahon na malulunod ka sa biyaya ng Diyos, maaari kasing gamitin din ito ng kalaban upang manahan tayo sa sarili nating kakayanan. Na tulad ni Haring Nebuchadnezzar.
para ito po yung maiwasan natin, yung ganitong pangyayari. Lagi po tayo magbalik tanaw sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun lang po sa gabing ito. Salamat sa Panginoon. Hirap talaga tumatayo dito, no? So, it's about humbleness. And nowadays, ito na yung hindi natin nakikita ngayon. Kasi nga, yung full of pride, di ba? Yun na yung nangingibabaw sa mga panahon nito. And remember lang kung alin yung magiging bunga ng ating pagiging prideful, no? Yung ating pagiging mapagmataas. Just like all those people na talagang sila po ay nagmataas sa kanilang buhay. And alam naman natin na ang Diyos po ay ayaw niya yon because ito yung isang bagay kung bakit binagsak si Satan sa dito sa lupa because hindi siya nagpakumbaba. He wants to be like God. Iyon ang nangyari kay Satan, no? Kaya sa Luke chapter 18, no, siya po hinulog dito upang nang sa ganon ay no, sila po ay maiyadya doon sa kanilang kaparusahan sa mga susunod na panahon. So, let us be reminded of because there are times akala mo talagang mapagpakumbaba na tayo, no? 'Di ba? May mga thinking time ganun na akala mo talagang magpakumbaba ka na pero may mga tinatawag na fake humbleness, yung fake yung kanilang pagpapakumbaba. Kumbaga, pagpapaimbabaw ang tawag doon. No? Na talagang it seems to be na para bang nagpapakumbaba. Pero kaya nga sabi ni Lord let us always examine ourselves. No, hindi kasi nakasalalay sa kung ano yung narating na ng tao. Hindi doon nakasalalay yung kanyang buhay sa kung ano yung narating niya sa kanyang estado. Sabi rito sa 12 ng Luke 12:15, anong sabi niya? Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. No, sabi ganoon, a man's life does not consist in the abundance of his possessions. So napakalino nito. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Si Nebuchadnezzar, naging sakip siya sa kanyang buhay. No, kasi nga masyado na niyang inangkin lahat ng papuri, no? Because he was so rich and makita natin nagkaroon siya ng sabi nga ng kapatid natin kagabi na mishandle niya yung opportunity na binigay sa kanya ng Panginoon, no? So let us not focus on those things. Sabing ganun na mga bagay na natin ang nakamtan mula sa Panginoon. And sabi ng Job 1:21, it is God who gives and the Lord will take it away also. Siya yung nagbibigay niyan kapag hindi mo na manage ng mahusay yan, naging mayabang tayo, naging mapagmataas tayo. Sabi nga nung kasabihan, kapag daw ang palay ay mas lalong maraming bunga at saka ito lalong nagpapakumbaba, yumuyo ko, tama ba? So ganun dapat yung ating maging mindset bilang mga Kristiyano. Kung kailan tayo nag-grow financially, kung kailan tayo nabe-bless, dapat that's the time na tayo po ay maging mapagpakumbaba because hindi tayo mananatili sa taas kapag tayo po ay naging ma-pride, kapag yun ang pinanghawakan natin. So, there are times God allows us to experience blessings in our life. Sapagkat tinitingnan niya on how we handle or tinitingnan niya kung good steward ba tayo sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Huwag natin tularan itong si Nebuchadnezzar sa kanyang buhay na kung saan until such time na aminin niya sa kanyang buhay that it is God. Sabi niya gano'n, no? Punta tayo sa Daniel chapter 4 verse 34. Tingnan natin. Daniel chapter 4 verse 34. May sinabi diyan. Tingnan niyo po. Ang sabi niya, at sa katapusan ng panahong iyon, nang sabing ganon, akong si Nebuchadnezzar ay nataas ng aking paningin sa langit. Tingnan niyo po siya, no? Kasi ang tinignan niya lagi kasi yung sarili niya. Okay? There are times ito yung ginagawa natin kapag meron ng nagaganap sa ating buhay na pag-angat. Lagi na lang tayo ngayon nakafocus sa ating sarili. Na it is I, me, and myself. Yun lagi. Na kung saan, kung bakit ako ganito, kung bakit tayo umasenso, it is because of me. Kasi talented ako, kasi ma-abilidad ako. No? So, tumitingin tayo ngayon sa sarili natin because
meron nga tayong narating na akala natin it is by our own strength, which is wrong. Kasi kung titingnan natin, that strength is not yours. Yung kalakasan na yun, hindi naman sa'yo yan eh. Sino nagbigay ng lakas mo? It is God. Even your life, even the air we breathe, it is God. Even yung ating thoughts, no, yung mga skills natin, it is a God-given gift. So bakit natin aangkinin yung merit o yung credit, no? Bakit sasabihin dahil ako? Tandaan natin, nagsabi ng Panginoon, lagi daw sa lahat ng gagawin natin, whether we eat or drink, God must be glorified. Yun ang sinasabi niya. Kung ano man yung narating mo ngayon, it is because of God. It is not because of you. Hindi dahil sa ikay matalino, hindi dahil sa ikay malakas, marunong, madiskarte. Hindi ganon. It is God. It's all about God. Let us always think of that. At kapag nakita ng Panginoon na we always honor Him and glorify Him, exalt Him in our life, there will be more blessings to come. Kasi titingnan ng Panginoon yan eh. Ikaw ba yung mabuting katiwala? Di ba? Tingnan niyo po yung nangyari kay Daniel, kay Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, at siya ay napatingin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik until such time nagkakaroon ng admission or acceptance. Ito yung isang bagay na hindi natin matanggap na it is really God who works in our life. No, it is really God. Yun ang dapat nating iisipin lagi. It is God. Okay? Kaya nga dapat sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay, kung ano man yung meron tayo, kung ano man yung business mo, umaangat, it is because of God. Ibalik natin kagad yung papuri sa Kanya. No? Agad-agad. Ganun dapat ang isang tao na talagang tunay nga nagpapakumbaba, na hindi niya kinukuha yung papuri. Ayaw ng Panginoon yun eh. Na kinukuha niya yung papuri. Di ba si Satan, dati siyang Lucifer. And yung Lucifer, magandang pangalan yan. In fact, nagkaroon na lang ng pangit na pakahulugan sa atin or ibig sabihin, it is because kung ano yung dahil doon sa ginawa niya. Si Lucifer, isa siyang angel of the Lord, angel of God before, na kung saan siya pa yung song leader. Kaya nga beware sa mga song leader. Kasi nagmalaki na siya eh. Anointed ako na yung tinitingnan, ang galing mo umawit, ang galing mo mag-lead. So, doon nagkaroon ng isang bagay na kapag minahal mo na yung position mo, yun ang pinakapangit doon. Pag minahal mo na yung position mo. Okay? Nako niyo po ba? Kung ano yung kalalagayan mo, huwag mong mahalin yon. Ingatan mo, oo. Sa pamagitan ng pagbibigay mo sa Panginoon. Sabi, meron akong ginagawang message and I was praying, kagabi, hand it over to God. Sabing ganun. Napakaganda. Kasi nga, mabigat eh. Tandaan natin, sabi nga ng kapatid natin sa Luke chapter 12, if I'm not mistaken, verse 48 kagabi, sa ating pag-aaral, nangusap kasi sa akin itong message nito kagabi habang nag-share yung ating kapatid. Sa Luke chapter 12, verse 48. Tingnan nyo. Let me read it to you. Ang sabi niya, but the one who does not know and does things, sabi ganoon, deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded, and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. So, the more na nagkakaroon ka ng mas maraming mga blessings, bumibigat yung pananagutan mo sa Lord. Tayo pa namang mga tao, we want more. Tama? We want more blessings. Hindi naman natin alam kung ano ba yung kaakibat nun na pananagutan. Merong pananagutan po yon. Tandaan natin yan. Kaya itong si Nebuchadnezzar, siningil siya ng ating Panginoon. No? Siningil siya hanggat hindi aaminin, hanggat hindi magpapakumbaba, itong si Nebuchadnezzar, that everything comes from God and God must be praised in his life. No? Talagang makakaranas ka ng imagine mo yon. Sabi lang sa Bible is 7 times. Pero pag sinabing times, usually ang tawag doon sa Bible, year. So years yon, 7 years na siya po ay nakaranas ng ganung uri ng pamumuhay. Imagine that. And there are times tayo po,
na-mishandled, sabi nga ng ating kagabi ng kapatid, na-mishandled natin yung mga blessings na meron tayo. It seems to be na para bang hindi na mawawala yan. Eh, ang sabi ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 15, sa 13, pababa, ang sabing ganun, lalo na sa verse 18, then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Sabi niya, jajump ako. Ang sabi ng verse 20 ng chapter 12 ng Luke, but God said to him, sabi niya, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? Ang bigat nun. Kasi merong isang mayaman na hangal. So, sabalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Imagine that. And it's true. It's true. No, na kung saan masyado nating minamahal kung ano yung mga bagay na meron tayo. Doon na tayo nag-focus ngayon at nawala na nga yung ating focus sa ating Panginoon. Alam nyo, kung nakikita ko itong message nito and then the message last night, may pagkakahalintulad. Diba? Kasi yun ang sinabi sa Proverbs chapter 30. Anong sabi doon? Lord, huwag mo ko payamanin, sabi ni David, kasi baka kalimutan kita. Ganito yung nangyari kay Nebuchadnezzar. Nakalimutan niya ang Diyos. Bagaman, he do not really believe in God. Because for Nebuchadnezzar, he is God. Kaya nga, dinala sa pugon, no? Itong si Shadrach, Meshach, at Abednego upang sila po'y parusahan. Because they did not bow down to the statue of Nebuchadnezzar. Hindi sila yumuko doon. So makikita natin na mayroong katuruan dito na tayo po'y manatili na mapagpakumbaba. No? Hindi naman lang hanggang maganda ka. Huwag mong i-idolize kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. Do not really love yourself that much. Tandaan natin yan. No, let us not, kumbaga, mag-care ng too much sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, ang sino man na nag-iingat na kanyang buhay, naghahanap ng kanyang buhay, ay mawawala ito. Ang sabing ganun. Subalit siya naman na hinahanap niya talaga yung buhay na kay Kristo, sila naman talaga makakasumpong ng tunay na buhay. Yun yung sinasabi ng Panginoon. You know, isang bagay na napakahirap talaga yun, lalo na sa panahon ngayon, ang dami kayang makikita mo talagang, sorry the word, yung nagyayabang talaga sa daan, feeling saucy pag nasa mall, di ba? Laging nakapakita yung kung iPhone man yan, yung symbol. Kasi may mga tinatawag ngayon na status symbol. Na for them to be accepted, para lang matanggap sila ng mga tao, kailangan original na damit. Kailangan kumakain ka sa mga cafe para maging in ka. Para maging katanggap-tanggap ka. No? And si Nebuchadnezzar, no? Makikita natin talagang ito yung gusto niya, tanggapin siya ng mga tao. At yun namang tatlo na dinala sa pugon, wala silang pakialam kahit na i-persecute sila. As long as they will still worship God, they will glorify God in their life. Okay? Tandaan natin, our citizenship is in heaven. Ang sabing ganon. So, bawal po yung mga mga possessions dito sa lupa. Tandaan nyo to, kahit gold ang ngipin mo, hindi makakapasok sa kalangitan yan. Yun ang katotohanan dyan. Itong damit na to, anumang mga bagay na meron tayo, wala tayong madadala. Kahit nga sa impyerno ka pupunta, wala kang madadala. Okay? So, wag nating mahalin yun. Ang ilagi nating ipagmamalaki ang ating Diyos sa ating buhay. Pwede po ba yan? Amen. Sige nga tayo lahat ay tumayo.